Hello mga kaparmer. Hello po. Andito po kami ngayon sa harap po ng aking babuyan. Hello po. Ito po si Kuya Pipoy na kaibigan ko po na pag umalis po ako, siya po yung napakasipag na tagabantay po sa ating mga alaga at napakabait po niyan na katiwala ko po rito. Ngayon papakita ko po yung pan ko sa inyo, yung mga kulungan natin ng baboy, saka yung sinabi ko mga ipil-ipil, yung i-update ko po kayo yung last video ko po. Ito po yung update. Medyo po makulimlim, saka parang napakasarap po mamasyal sa bukid mga kaparmer. Ito po ipapakita ko po sa inyo yung building 1 na kulungan ng baboy. Wala pong bubong yan. Ang pinabubungan ko lang po yung tatlong kulungan muna. Ito po building 2 po, maluluwang po yan. Siguro pwede pong magkarga ng kahit na 20 heads na baboy. Ito po yung building 3. Makikita yung mga kaparmer, madilim po. Maluwang po yan, maluwang hanggang dun po. Siguro ang luwang nito mga 6 meters sa length at 2 meters ang width. Ito po building 4. Ito po building 5. Ito po, dito ko muna po nilagay yung ating mga kahoy kasi pag andito po sa baba nabubulok po siya. Yung mga kwan po natin, mga pwede pang gamitin, yung iba dyan, yung hindi naman na pwedeng gamitin, pwede nating gamitin siguro sa panggatong kwan po, basta hindi po siya masayang. Ito po yung sinabi ko sa inyo na kaluwang ng gagawin nating building ng kambing. Ito po yung poste, malalaki po yung poste. Siguro 5'9" po yung height ko. Mas mataas po pa sa akin itong kwan na to na mga pinagawa po nating poste. Naka-kwan na po siya, naka layout na po siya, kaya hihintayin na lang po natin yung materials na ilalagay po dyan. Andyan na po yung mga kambing natin. Ipapasyal ko po kayo rito sa pastulan natin at makikita nyo na po yung mga tanim natin, mga puno, mga ipil-ipil. Tara po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po, pispan po namin yan. Malalim po to. Siguro ang lalim po nito mga 15 meters ang lalim po nito. Siguro kahit 3 tao po malulunod dito ay yung pagdugtungin yung 3 tao. Napakalalim po nito. Nagkadamo po lang siya dahil hindi pa natin siya dinevelop ngayon kasi ngayon lang po natin tayo po naglagay sa farm. Yung sabi ko mula nung nagka-lockdown dito lang po ako nag-stay. Kaumpisa lang po natin mag-alaga ng mga livestock. So kahit sa Tagaraw po hindi po nawawalan ng tubig to. Hanggang sa dumating na naman po yung tag-ulan, may tubig pa rin po yan sa sobrang lalim po niyan. Parang may tumutulo ng mga bukal-bukal sa ilalim sa sobrang lalim po ng so far ang nagpagawa po dyan yung biyanang ko. Sobrang lalim po. Ito po, ito dadaan po tayo rito. Ituturo ko pa po yung sinabi ko sa inyo na mga kulungan ng baboy na sa likod noon yung video ko. Ito po, napapansin nyo marami pong puno ng ipil na naputol dyan. So parang nagkuhan po ako, nagpaputol po ako kasi sobrang taas na po sila. Nagkuhan po ako, may tawag po doon nakalimutan ko lang yung parang kunan ko po sila
treatment po ako sa mga ipil, yung nag-trim po tayo. Ito, kulungan ng baboy. Wala po lang po silang bubong, kulungan ng baboy. Napapansin nyo, marami na rin po nung nagtubuan. Kulungan ng baboy. Ito po, mga kulungan ng baboy. So mga kaparmer, ayan, mga pinatrim ko pong ipil, yung mga tanim natin. To Madre Cacao, marami po tayong tanim na Madre Cacao. So pare, itong pinapakita ko pa lang na to, yung talagang area natin na sa atin po to. Sabi ko more or less mga siguro mga more na lang, kasi ang pan ko nung ang nasa titulo kasi 2.5 hectares po to, yung sarili po nating lupa. Mga kaparmer, dito po tayo. Ito, di ba, napakaraming damo. Nasa bungad pa lang po tayo dito ng kulungan ng baboy. Yan po, Madre de Agua din yan. Ito kay Mito. Yun, mga ipil-ipil. So ito po yung pag magbabawas po kami dati ng tubig dito sa pan, dito po namin pinapadaan yung tubig. Ngayon po hindi na tayo nag-alaga ng tilapia dati dyan. Ngayon ang laman po niyan ay malalaking hito sa kadalag po. Itong pan na yan na madamo na po yan. Yung pan na po yan na madamo na yan, marami pong isda yan. Kaya naglagay po tayo ng net dito. Napapansin nyo mga kaparmer, pag umapa po yung pan na yan, pag medyo malakas po yung ulan, naapaw siya, lalabas po yung isda rito. Bababa naman po siya doon, at naglagay din tayo ng trap doon. Kaya doon sila maiipon yung mga hito, dalag. Kaya hindi tayo mawawalan ng pangulam mga kaparmer. So ito nga po yung papakita ko na po sa inyo mga kaparmer. Ayan na, malalaki na yung mga pinatriman kong mga ipil-ipil. Ito, so far hindi ko pa po pinaputol to dahil medyo hindi pa namin naharap, pero marami na pa akong pinaputol. Yan mga yan po. Yan, umuusbong na po sila. Yan po, yan. Marami po. Itong mga damo na lang po itong nasa paligid natin, hindi na po kayang ubusin ng kahit 50 kambing po to. Sa kahit araw-araw silang kumain dito, hindi po nila kayang ubusin to. So para iba-iba po yung damo rito. Marami rin po tayong tanim na napier, red napier, green napier, saka ito po, tingnan yung pinaputol ko. Musbong na po siya. Ito po yung pastulan natin. Ito mga kaparmer, mga sa nag-uumpisa po, kahit wala po tayong maluwang na area na ganito, basta may mapagkukunan po tayo ng damo na mapagsasakatihan, may papakain sa mga alaga natin. So para kung mahilig ka lang po kumain ng saluyot, marami pong tumutubo ring saluyot dito sa bukid. Ito po, saluyot po to, yung gulay po na masustansya. Pwede po tayong magsahog dyan ng bangos, tilapia na inihaw. Ito po, ito mga white kangkong po, yung marami po. Kaya minsan kakain naman yung mga kambing natin ng ganito, pero depende po sa kwan nila. Kakain sila siguro ng mga 20%, tapos ibang damo na naman yung kakainin nila para hindi sila magtae. Ganun po, lalo na po yung mga may edad na kambing, mga 8 to 9 months, alam na po nila yung ginagawa nila. Ito po, ipapasyal ko po kayo sa talagang pastulan po natin ng kambing. So para kaparmer, yung nakikita nyo yan, area po natin yan, mga ipil-ipil po lahat ang tanim natin dyan. Hindi pa po tayo pumasok sa ating mga sagingan.
kwan po, next video ko na lang po yun mga ka-farmer, i-update ko po kayo sa susunod na video po. Ipapakita ko, saka ipapakita ko rin po yung mga pan natin, mga fish pan natin sa next video po natin. Mga ka-farmer, ito po yung pastulan natin ng kambing mga ka-farmer. Napapansin nyo po, wala po tayong damit, nakahubad po tayo kasi katatanggal ko lang po ng damit ko, nabasa po tayo ng pawis nung nag-iipon po tayo ng mga kwan dyan, mga kalat-kalat po ng mga kahoy na pinaputol natin. Tara po mga ka-farmer, ito po yung ating pastulan, napakaluwang po. Napapansin nyo po, hanggang dun sa kabilang bundok mga ka-farmer. Ayan po, may halos kahit baka, mga baka po, hindi nila kayang ubusin ng damo. Ayan mga ka-farmer, napakaluwang po na pastulan to. Siguro sa estimate ko to, baka hindi lang po 20 hectares po to. Sa tingin ko po, dahil napakaluwang po. Hindi po natataniman ng palay ito kasi ang problema po rito ng mga magsasaka, saka lang po sila kasi nakakapagsaka pag tag-ulan po. Sa hulan lang po ang pinandidilig nila sa tanim nilang palay. Wala po silang talagang water pump na libreng tubig, walang irrigation po rito. Ayun po ang problema nila. Sa tag-araw naman po to mga ka-farmer, medyo siyempre wala pong ulan, nasasaktan po yung damo, natutuyo po yan, minsan namamatay yung mga damo nito. Pero dito po sa area ko, yung tinuro kong pan kanina na isang fish pan po namin na hindi po natutuyan ng tubig, gumagamit po tayo ng water pump. Dinidiligan ko po yung mga damo dito sa paligid ng farm po natin ayan po, ang dami kong yan po sa mga ipil-ipil, napakarami po yan talaga mga tanim po namin yan. Kaya hindi po tayo pwedeng mawalan ng pagpakain sa kambing kahit po tag-araw kasi may makina po tayo na pampatubig, at kaya po natin silang suportahan sa kailangan po nila. Dito lang po kasi sa pastulan natin na to, napakasustansya na po ng damo na yan kasi mga sari-saring damo na po yan. Lampas na po yan siguro sa hindi lang siyam na damo ang kakainin ng kambing dyan, na iba-ibang damo po na wala pong nakakalason na damo po dyan na kwan. Depende na lang po kung hindi na magkasakit sila dahil tag-ulan, minsan tinatamaan sila ng ubo, sa lamig. Kailangan po rin natin tumutok sa kanila kahit na ganito kaluwang yung pastulan natin. Kailangan po din natin tutukan yung kung ng mga kambing natin, yung mga health nila, yung mga katawan nila. Titignan din natin, check natin sa hapon, sa umaga, pagkagising, kung may matamlay sa kanila na iba na yung kinikilos. Mga ka-farmer, salamat po sa panonood sa aking channel. Sana suportahan nyo ko, at sa mga nagsisimula po, marami po akong ituturo sa inyo mga ka-farmer. Ganun po naman kasi lahat po ng natin nalalaman na nasa tama, kailangan po nating i-share para magkaroon naman po ng idea yung mga kapwa natin na gusto pong mag-alaga ng mga hayop. Ito, pauwi na po tayo mga ka-farmer kasi
kung pupunta pa po tayo doon, medyo malayo na po. Saka sa kabilang pan, yung sarili pa naming fish pan, next video ko na lang po. Basta yung kakahuyan po na yan na puro ipil-ipil, sa amin po yan. Saka yung mga sagingan po, ituturo ko po rin sa inyo sa next video ko, mga kaparmer. Salamat po sa panonood nyo. Kasi ito lang po talaga ang libangan ko rito sa bukid po. Ituturo ko rin po, magtatanim rin po tayo ng mga gulay sa next video, na maraming gulay po. Magtatanim po tayo. Ito po, kung tutusin po, kung yung may tauhan ka lang na gustong humingi sa'yo ng pamposte ng kubo niya, pwede na po to. Napakalaking ipil na po to, napakataas na pwede na po siyang mamutol. Ayan po, pinatrim ko po lahat yan. Kasi pangit naman po yung sobrang taas sa ipil-ipil. Baka pag bumagyo, matutumba po siya, matutumba po sila pag bumabagyo. Kaparmer, napakahaba ng video natin. Pagpasensyahan nyo na, tutusin, hindi ko pa po kayo pinakita dun sa mga dun sa kabila po. May dumating po tayong bisita na mamamasyal na naman po dito sa farm. At sabi, napakaganda doon na mamasyal dito, malamig, medyo presko pa yung hangin. Kaya lahat po naman nasikaso po natin. Salamat po sa sana wag po kayo magsasawa manood ng video natin, dahil marami pa akong ituturo sa inyo. Yan, sa susunod na video ko, pupuntahan pa po natin yan, sa atin pa yan. Bali, nakahiwalay po yan sa lote natin na area. Bali, 6,000 square meter po yan, pera po sa 2.5 hectares natin dito sa farm. Yan naman po, na ibinukod ko yan ng lupa na yan, dahil dyan tayo magtatanim ng gulay. Siguro magtitrim rin tayo ng kahoy dyan, kasi pangit yung gulay na nalililiman ng mga punong kahoy, mga kaparmer. Diyan tayo magtatanim ng mga talong, okra, kamoting baging, yung ginugulay, sitaw o ano pa po. Kasi kwan po yan, kalahating hektarya po may gityan. Kaya marami po tayong may tatanim dyan na mga gulay po. So babalik na po tayo rito sa area, mga kaparmer. Kaya po yung mga manok natin. Ayan po. Dito po yung mga pato natin, mga kaparmer. Kaya salamat po sa panonood, mga kaparmer. Sa next video ko po ay papakita ko po lahat yung kabuuan po ng area natin, pati po yung pagdi-develop at saka yung kwan po natin, yung bawat step ng pag-aalaga po, yung mga pangtanim, para hindi tayo maubusan ng pangkain ng mga alaga natin. Kailangan laging handa po tayo, kasi mahirap po yung hindi tayo laging handa. Katulad po, may dumating na pandemic, kasi wala naman po nakakalam yan, wala rin naman pong may gusto. Biglaan na lang po dumarating sa buhay ng tao yan. Kaya mas maganda na rin po yung maagap, at mayroon tayong kumbaga yung suporta sa sarili natin. So mga kaparmer, yung mga baguhan pa lang po sa YouTube channel ko, paki-subscribe po yung channel ko at pakapindot po yung notification bell para ma-update ko po kayo, matulungan ko kayo, lalo na po yung mga baguhan na gusto pong mag
mag-alaga ng ganito mag-business. Napakainam po. Salamat po ulit mga ka-farmer. Thank you po.